Sandro Marcos may banat sa mga Duterte at tinawag na fake news ang mga DDS vlogger. Wow, kami pa talaga. Kami pa talaga, Sandro. Ikaw, Charis, ha? Ay. Gago! Ikaw, ha? Charis, ha? Kung ano na naman pupasok sa kokote mo, ha? Oo, may pa fake news ka pang nalalaman, ha? At eto na nga, diba, kahapon, hindi tayo nakapag-vlog. Medyo na busy ho tayo. Oo. So yun nga, no, itong about sa impeachment kay VP Sara Duterte na kaagad sinagot ni VP Sara Duterte na mas masakit pa mas masakit pang iwanan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach sa House of Representatives. Basag na naman ng mga dilawan. Basag na naman ang mga makakaliwa. Ganyan ng mga Duterte. Ano lang, simple lang pero rock kung bumanat. Hindi masyadong hindi masyadong talagang hindi naging big deal kay VP Sara Duterte itong impeachment ng Congress. At kitang-kita naman ho natin sa mukha ni VP Sara na hindi siya stress. So wala siyang pakialam dyan sa impeachment nyo. Gago! At eto nga, syempre, kung si VP Sara walang pakialam sa ipinataw na impeachment sa kanya sa Congress, ay may mga pumutok naman na talagang galit na galit gustong manakit na mga congressman. At isa na nga dito si Tagilid ang Panga. Ewan ko sino yung pangalan nitong representative na to. Galit na galit kay VP Sara Duterte. At tinawag niya pang wala daw karapatan si VP Sara Duterte. Anak ng tinapay, congressman ka, tapos yun, vice president, siya pa yung mawawalan ng karapatan. Grabe talaga no. Alam nyo, medyo limitado yung pagsalita or pagsabi or pagsagot ni VP Sara Duterte mapatungkol dito sa impeachment niya. Dito sa impeachment na ipinataw sa kanya ng Congress, pero talagang nag-viral. So, talagang grabe ang mga Duterte nakapokus sa kanila yung mata ng buong Pilipinas na talagang sinusubaybayan or inaabangan ng kanilang mga sagot sa mga nangyayaring issue ngayon sa Pilipinas. So ito na nga, dito nagulat pa ako dito sa sinabi ng anak ni Bongbong Marcos na si Charis Pimpenko si Jake Cyrus, si Sandro Marcos, yan. Etong si Sandro Marcos na sinabihan nga na nagsabi na ito daw ay strategy ng kanilang pangangampanya. Ang lakas ng loob talaga nitong mga to, no? Sila yung gumagawa ng ganun, pinapasa nyo sa iba. Ba't kaya ganun ugali ng mga Marcos? Kung hindi manisi, yung ginagawa nila, ibibigay nila sa iba. Ibinibintang nila sa iba yung mga ginagawa nilang katarantaduhan niya sa gobyerno. Issue daw ang mga Duterte daw lang daw naman yan, strategy lang daw nila yan. Alam mo Marcos, Sandro, tawag dito ako isa rin na sa mga bumilib sa'yo noon dahil ako'y natatalinuhan sa'yo nung panahon ng kampanya, pero ngayon medyo tagilid na yung pagtingin ko sa'yo or yung paghanga ko sa'yo, no? At isa rin to sa mga pinagtatanggol ko noon dito sa ating channel. Kaso ngayon naglabasan na ang tunay nilang mga kulay. Talagang lumaylo na tayo dito kay Sandro Marcos para ipagtanggol pa. At syempre, sabi nga nila, like father, like son. So kung anak ni sino ba tong NPA na to? Ni Joma Season si Marcos Jr. at apo ni Joma Season itong si Sandro. Kaya talagang kung mapapansin nyo, halos yung mindset nila iisa lang. Ganyan kalupit, no? Grabe.
Imbis na bawian nyo yung mga dilawan, mga NPA sa ginagawang katarantaduhan sa inyo noon at lalong-lalo na sa iyong lolo, ang nangyari, mas naging kakampi nyo pa yung mga NPA, no? Tsaka dito, may napanood nga ako dito, na bago tayo pumunta dun sa kay Sandro Marcos. Mapunta muna tayo dito sa sinabi noon ni Bongbong Marcos sa isang interview at saan na ba yun? Ito, yan. Dito masasabi at sinabi ni Marcos Jr. dito na malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte. Kaso wala na yun kasi presidente na siya. Siyempre, nung una, hindi niya pa nakukuha yung kagustuhan niya na maihalal siya bilang presidente. So, dito medyo humble. Ngayon bulol ngayon ay na siya, isa na sa mga walang pakialam sa mga Duterte. So, ito po, panoorin natin. Kung isang tanong, pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man, Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan . At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa tinuturing nga namin kaibigan, at sinasabi, gusto nilang gawin, o papayag sila, si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita. Dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibig si Marcos sa libingan ng mga bayani. Habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan. Hindi niya daw makakalimutan. Ano na nangyayari sa'yo ngayon? Ano na nangyayari sa'yo, mga girls? Gago! Hindi niya daw makakalimutan. Ulol. Dito tayo nadala Dito tayo nahikayat ni Marcos Jr. na iboto siya dahil dito sa mga kanyang pagpapakumbaba. Diba? Nung mga strategy kasi ni Marcos nun, palagi siyang api. Tsaka speaking of utang na loob, dapat isa na rin yan yung isa na rin kay Pastor. Na ngayon ay hinahayaan mong babuyin ng mga ulupong mo. Diba? Kung ang pinakamalaking utang na loob sa mga Duterte ng Marcos ay yung tama ba sinabi ko? Kung ang utang na loob ng mga Marcos sa mga Duterte yung pagpapalibing at pagpapanalo kay Marcos Jr. bilang presidente, sa kay OJC naman yung pagtulong naman ng SM Mayor ni Pastor Apollo Sikibuloy sa kanyang pangangampanya. Talagang yun ang nagbukas talaga din ng isa sa mga malaking talagang doon na panood ng halos sa buong Pilipinas yung mga pangako na napako na ni Marcos Jr. Kaya pala siguro delete yung channel ng SMNI kasi baka mapanood pa ng taong bayan yung mga pangako niya na hindi na natupad ngayon. Kasi nandun lahat yan . No, pero yun nga, sinasabi nga natin talaga ngayon na itong mga Marcos ay wala nga talagang utang na loob. Kung sa mga kay Pastor nga lang na sobrang daming naitulong sa kanya, hindi naman nanunumbat ang KOJC or si Pastor Apollo Sikibuloy, hindi naman sila nanunumbat sa tinulong nila kay Marcos. Kaso nga lang, dapat ikaw na tinulungan, dapat ikaw na mismo yung talagang magpakita din ng balik doon sa tumulong sa'yo. Kaso ang ibinalik kay Pastor, pinakulong. Pinabo yung simbahan ng KOJC, pinabo yung Kingdom of Jesus Christ dun sa Davao. 'Di ba? Anong ginawa nila? Sinira nila yung mga dun ng compound. Diba? Ang ganda ng balik, 'di ba?
Pero yun na yun na yung mga tumulong sa'yo, yun na yung nagmalasakit sa'yo para ihalal ka rin. At di sa tutusin na napakalaking part ni Pastor Apollo Sikibuloy sa nangyaring panalo ni Marcos Jr. Nagkataon nga, nung naging presidente na itong si Marcos at gusto niyang kontrolin si Pastor, gusto niyang tumulad ang SMNI sa ibang mga mainstream media ngayon na puro pabor lang sa administrasyon ng binabalita, ayun na, kaagad ng pinag-initan si Pastor. At paalala po, bilyon po bilyon ng nagastos ni Pastor Apollo Sikibuloy sa kandidatura ni Marcos Jr. noon. Ganun ho, kalala. Doon pa lang Di tsaka yung alam mo yung yung tipong pagsuporta pa lang ng mga member ni Pastor ng KOJC, napakalaking bagay na nun. Hindi mo na matatawaran yun sa tanang buhay mo. Hindi kayang palitan ng pera or palitan ng anumang bagay yung pagsuporta na ginawa sa'yo. Tapos kung si Pastor nga, ginanon nila, eto pa kayang mga Duterte. Kung yung mga Duterte nga na nagpalibing sa kanyang ama, ngayon tingnan nyo, hinahayaan niyang babuyin ng mga bataan niya. Kumbaga siya lang yun nangako sa inyo na tinupad. Oo, yun, tama. Duterte lang ang nangakong tinupad, pero yung pangako ni Marcos nga. Gago! Parang ganon. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may puwersa ng politika. Meron akong Ito yung about dun sa sinasabi dito na maraming mga dating presidente na nangako na ipapalibing si Marcos Sr. Kala ko Marcos Jr. Na ipapalibing itong si Marcos Sr. Unang-una, hindi talaga din nila gagawin yon. Kasi nga, maraming magagalit. Alam naman natin na dati talaga sobrang ipinamukha sa atin ng mga Aquino na itong mga Marcos ay sobrang masasama. Na totoo naman ngayon. Ngayon, syempre, yung mga politiko ay iniingatan nila yung karir nila. Diba? Maraming mambabati ko sa kanila pag ipinalibing si Marcos Sr. So, doon ang pinagkaiba ng mga Duterte sa ibang mga naging presidente at ibang mga politiko o ibang mga kandidato, no? Kasi ang mga Duterte wala silang pakialam sa sasabihin ng iba, basta alam nilang tama at nasa batas yung kanilang gagawin. Alam nilang tama naman talaga na mailibing yung tao doon dahil nasa batas naman yun, so gawin natin. Ngayon, yung galit ng mga anti-Marcos noon, sinalo lahat ni Duterte yun, diba? Si Duterte ang sumalo ng galit nila, pero walang pakialam si Pangulong Duterte dahil nga alam naman natin na etong mga Duterte talagang may isang salita yan at hindi yan bumabali ng pangako. Ikaw lang, Marcos. Samantalang mapunta nga ho tayo dito sa isang video. Asan yan? Ito, panoorin nga natin to. Asan yan? Ito. Yung isa sa mga Gina G. Guys, isa sa mga Gina G or galit na congressman kay BP Sara Duterte. Okay, panoorin natin tong isa sa mga tigas-panga na to. Iginit naman ng ilang kongresista na walang karapatan si VP Sara Duterte na sabihing God save the Philippines. Kung yun. Pati ba naman yung sinabi ni BP Sara na God save the Philippines, bawal pa rin? Gago! Mga bobo talaga itong mga hinayupak natin. Mga bobo talaga no? Pati ba naman yung lahat na lang, tinanggal nyo na ng karapatan yung mga Duterte. Baka mamaya sabihin nyo, bawal na rin huminga. Gago! Bawal na rin umutot. Ay, sorry. Anak ko nang tetingnan, pati ba naman yung pagsalita ng God save the Philippines,
bawal na rin, wala na ring tawag dito, wala na ring ano ba to? Wala na ring karapatan. Yung sa inyo na lang lahat ng karapatan. Eh dapat ang pangalan nyo si Karapatan. O kaya apelido nyo Karapatan. Gago! Bubo ang puta. Kaugnay niyan, makakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez. Marian, bigyan mo nga kami ng detalye sa mga naging reaksyon ng ilang mambabatas. Yes, Jess, pinalagan nga ng ilang mga kongresista yung Itong inong tsura yan, no? Di minsan may ano din talaga yung tadhana. May yung panahon na talagang mapaglaro din. Minsan talaga binabase sa itsura ang sama ng ugali. Gago! No, mga kabanateros, no? Talagang itinutugma din kung masama ugali mo, masama din mukha mo. So, tignan mo to. Wala sa ayos yung pag-uugali, wala din sa ayos yung pagmumuka. Gago! Akala mo din drawing no? Ay, akala mo din drawing Hindi ko alam kung lapis ba drawing dito, uling. Ang galing din ng no? Ang galing din na itaas O, pangit ka, masama ugali mo. O, masama ugali mo. O, eto, pangit ka. O, panoorin. mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, mangilabot naman daw si VP Sara sa pagsabi ng God Save the Philippines. Wow. Ngayong ilang beses naman daw niyang bigong iligtas ang confidential funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi rin naman daw niya nailigtas ang mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa pagiging tikom sa issue. Pawang kasinungalingan din daw ang pahayag. Anong maililigtas ni VP Sara? Kinukontra nyo nga, tanga. Gago! Yung sa West Philippine Sea, pautot nyo lang yun Tanga-tanga. ng bise nang sabihin niyang wala siyang ginawang assassination threat kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Git ni Sandanya at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, may mga video recordings, resibo at ebidensya na makapagpapatunay nito. Sa impeachment trial na lang daw magkakaalaman. May patutsada rin si Sandanya sa pahayag ni VP Sara na mas masakit pang iwan ng jowa kesa sa ma-impeach. Pakinggan nyo Pakinggan nyo yung sasabihin niya rito. Patatawa kayo. Tingnan nyo Ang sinabi lang ni VP Sara, mas masakit pa maiwan ng jowa kaysa ma-impeach. Tingnan mo yung balik. Kamara, narito ang kanyang pahayag. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Yung kanyang statement na sinabi niyang mas masakit maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, ipinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Wow! Gago! May tuturing na palang public service ang pagpapa-impeach sa isang vice president na nagtatrabaho lang ng maayos. Public service na ba may tuturing yon? Huwag mo nga kaming gawing tanga ka. Gago! Public service. Kung tayo na sa nakakita, puro Duterte lang inatupag nyo dyan ng mga congressman kayo. Public service, ipain ko yung mukha mo Gago! Mukha na kang talampakan niya. Tsaka concern lang ako hindi mo ba may straight yung leg mo? Gago! Yung panga mo may may naghihilot yung dito yung sa panga yung pag nalalakop. Ipahilot mo yan. Tagilid Ang hirap. Parang si Mr. Longbam Gago! Ako nahihirapan sa'yo. Di ko alam kung saan ka titignan Nakatagilid din dapat ako Oo. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Hindi to sabihin ng jowaan. Ito naman kasi VP Sara. Wala nga kasing jowa itong si representative. Walang jowa. Baka wala rin booking. Ay,
Sorry. Gago! Sorry. Te. Ay, sorry. Baklang-bakla ang putik. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Wow! Grabe talaga mga dialogo ng mga makakaliwa no? Okay, Maan, ngayon syempre madalas sinasabi natin ang bola nasa Senado na ngayon. Pero ano ba yung magiging kasunod na hakbang na nasa Kamara naman, nasa Kongreso regarding nga dito sa impeachment ni Sara Duterte? So, sila stress si BP Sara, oh. Ang ganda-ganda pa rin. Yung congressman, stress na eh. Oo, lalong tumabingi yung panga eh. Si Castro, buhay na eh, naagnas na. Gago! Si Castro, buhay na buhay pero inaagnas na. Tapos tignan niyo si Bibi Sara, oh, blooming. Diba? Fresh na fresh. Oh, parang walang problema sa buhay. Samantalang yung mga kalaban, problemado sa buhay. Gago! Kulang na lang, ilibing tong mga to eh. Oo eh. Sobra ng stress na ba kayo? Oo, pati ba naman yung God Save the Philippines, ginawan ng, ito naman itong mga to, lahat na lang pinakailaman nyo. Wala na kayong nagawa sa lahat na lang mali. Pati ba naman yung kapirang, siguro sabihin, bagay, o nga pala no, yung sinabi, dati nga nung sinabi ni BP Sara about West Philippine Sea, na no comment, marami rin sila nasabi. Gago! No comment pa lang yun ha. Eh paano pag nagsalita pa si BP Sara dun? O ngayon, ito sinabi ni BP Sara na God Save the Philippines, ang dami na nilang kinuda. Ang dami nang kinuda ni Bakluchi. Sana mapansin ko, ba't parang ba't ganyan sa grupo nyo? Raul Manuel, ikaw. Si De Lima. Si Castro, si Brosas. Sino pa ba? Di parang lahat kayo may diferensya. Gago! Si Raul Manuel, kulang-kulang. Si Castro, sobra-sobra. Ito naman, tabingi yung panga. Si Brosas, feeling maganda kahit hindi naman. Feeling matalino. Basag naman kay PRRD. Ay, naku po. Just, ayun nga doon sa mga prosecutors. Merong video dito yan eh. Asan na yung pinaka niya? So, kaya mo nang buwisit. Buwisit talaga itong mga to. Lahat na lang eh. So, ito tayo eh. Panoorin natin. Mas masakit pa nga o maiwanan ng jowa kesa ma-impeach ng Kamara. Ang Yan ang balita hugot ng ni Vice President Sara Duterte. Kasabay niya, nadagdagan pa sa 240 ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban sa bise. Eh kahit nga, sabi ko nga, kahit nga umabot ng 300 or 299 yan. Siyempre, labas na yan dyan yung ibang congressman na nasa panig ng mga Duterte. Wala pa rin pakialam niya si BP Sara. Tagal naman na raw na naganda si Vice President Sara para sa impeachment. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline balitang yan, si Bril Montalvo. Bril? Jiggy matipid sumagot at tila unbothered na Vice President Sara Duterte ang humarap kanina sa media kahit paman siya ang kauna-unahang Vice Presidente na na-impeach sa kasaysayan ng bansa. Giit ni VP Sara, matagal na umuno niyang pinaghandaan ang impeachment laban sa kanya. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Nakangiti at nagawa pang humugot ni Vice President Sara Duterte. Kalkulado at wala pang 2 minuto ang binasang statement ni VP Sara sa kanyang press briefing kanina. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin
damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Kasunod niyan, tumanggap ng tanong sa media ang bise pero limitado lang. Merong mga tanong na hindi niya sinagot. I do not want to answer that question. Next. Mag-confirm po ba na si dating Pangulong Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Pero marami rin namang tanong ang diretsahang sinagot ng bise. Aniya, November 2023 pa lang daw ay pinaghandaan na ng kanyang kampo ang impeachment laban sa kanya. Hindi binanggit ni VP Sara kung sino-sino ang kanyang mga abogado. Ang tanong, mag-aabogado ba sa kanya ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte? He is welcome. He is a lawyer. He can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dagdag pa ni VP Sara, nagpalitan sila ng mensahe ng kanyang ama. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. 7 ang articles of impeachment na inihain laban sa bise. Kabilang dyan ang sinabi niyang ito noong Nobyembre. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ang sabi niya ngayon, I did not make an assassination threat to the president. Talagang nag-effort pa yung media. Nag-effort pa yung media na i-throwback yung unang mga video Hindi kayo masyadong halata. Tsaka anong bang threat nga doon? Ulit-ulitin namin, eto kapag kapag pinatay ako, eto ulitin natin Araneta, at si Martin. Ito lang ito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay daw siya, no? Walang threat doon. So ibig sabihin kapag pinatay si Bibi Sara, is mamamatay din si Marcos, si BBM, Lisa at Romualdez. So anong threat doon? Kapag hindi niyo ba nagigets yung kapag? Gago! Bobo talaga ang sabi niya ngayon, I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. sa kabila ng impeachment, hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Bukod dyan, hindi pa raw iniisip ng bise kung meron nga ba siyang sapat na numero sa Senado para hindi siya mapatalsik. Kabilang sa mga siguradong tutol sa impeachment ay ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Sabi niya, lalabanan niya hanggang dulo ang impeachment kay VP Sara. Komento dyan ng bise. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Sa pagtatapos ng press briefing, nagpalakpakan ang mga taga-OVP sabay hirit ni VP Sara. At mga Lenny supporters pa yan, tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. Boom! Sa pool yun
Grabe, no? Oo. Hindi, tsaka ito naman, noon pa naman nung una, talagang obvious naman na alam na naman na ni Vice President Sara Duterte na talagang gusto siyang ipa-impeach. Yun nga lang, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, huwag tayong masyadong magpakasigurado sa Senado kasi nga hindi naman natin hawak din lahat yan. Kung yung Congress nga, di umano, sabi nila, nababayaran, patip na lang sa Senado. Lalo't na mag-e-eleksyon, naku pa! Gago! Naku pa! Mahirap na, lalo't pag mag-eleksyon na, naku pa! Todo ngayon na kung saan magastos ngayon ng taong ito sa mga politiko, sa mga kandidato na kumakandidato ha, kasi isipin nyo magkano gastos dyan sa kada mga billboard sa mga ang daming ginagastos nila ng milyon ng inilalabas nilang pera ngayon. Oo, ganyan ang nangyayari. Oo, kaya mag-ingat ho tayo. Hindi ko naman sinasabihan na kayang bayaran. Siyempre, sa panahon kasi ngayon at nabudol na tayo ng ilang beses, so wag na natin hayaan na wag tayo magpakasigurado. No. Pero sana panatiliin ng Senado yung kanilang prinsipyo, yung kanilang dangal. Kung mawawala bigla sa kanila yon, alam na this. Samantalang ito na nga po ang video ni Jake Cyrus. Gago! Sandro Marcos ang kauna-unahang pumirma sa impeach kay VP Sara Duterte. Ito po, panoorin natin ang kanyang sasabihin. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila. To discredit Parte daw ng yung years campaign nila. Fake news, manong fake news ng mga DDS? Ang tatay mo ang tunay na fake news. Gago! Tatay mo unang fake news, ulul. Gusto mo ba ipapanood ko pa sa'yo? Ha? Hindi na pala. Ang tunay na fake news, tatay mo. Saan ka nakakita? Andun din kami. Naka-live kami. Lahat kami ng Banateros at ng iba pang mga vlogger. Pumasok yung halos 1,000 pulis doon. Na umabot pa nga 5,000 pulis yun. Lahat yun may baril. May mata ka naman natin. Laki-laki ng mata mong hayop ka eh. Ay, sorry, papamura tuloy ako. Bumisit kasi ako dito pag naalala ko yung ginawa nila sa kay OJC. Tapos mga napakasinungaling, no? Nakakaurat. Nakakagigil, no? Sarap pag Gago! Salamat ka. Di nakakainis kasi yung kasinungalingan. Diba? Nasabihin nilang fake news. Sila yung number 1 na fake news. Walang nangyaring dahas sa ginawa sa KOJC. Yung mga baril, mga pulis, walang mga baril. Ngayon, sino fake news? Kami o tatay mo? Yung inantong hayop na to, kala mo. Naku po, basagin ko yung uso ko eh. Gago! Kami pa talaga fake news ha. Asan yun? Play mo na. the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino ang amo nila. Is it true na Wow! Sino daw? Eto ha. Maliwanag na maliwanag. Una pa lang, nagbibintang na si Congressman Sandro Marcos. Una pa lang. Wala pang nangyayaring hearing. Alam naman daw niya kung sino daw yung mga boss ng DDS na nagpapakalat ng fake news. Gago! Unang-una, kung hindi ka ba naman tanga ka, paano fake news dun sa unang pirma mo? Nakalagay nga dun pangalan mo, saan ang fake news dun? ay involved naman, kaya marami pong pumirma. Ano po? Meron ba yan? Ikaw sabi mo eh. Pakinggan natin ha. Marami pong pumirma.
Ano po? Oh, yan, yeah. Tapos ngayon nung medyo napag-isip-isip niya na, ay puta na, yari kami doon ah. Ano po? Yung lapit-lapit, bigla kang nabingi. Meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino amo nila. Wow. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Walang ganun pero may pondo na. Tsaka ito, nagtataka ako sa ibang mainstream media. Ang dami-dami mong itatanong. Bakit mo itatanong ang isang bali-balita na wala pang kasiguraduhan? Kasi nga yung about dyan sa pagbayad or binayaran daw etong mga congressman ng tigwa 150 million, di umano, wala pa naman pong 100% na totoo yun. Ang pinupunto ko dito, ba't kailangan itanong ng media doon sa isang politiko yung about sa ganun? Unang-una, sino bang tanga ang aamin sa ginawa niya? Gago! Hindi totoo. Halimbawa, sabihin natin na isa rin doon si Sandro. Aamin ba si Sandro? Halimbawa, may alam talaga siya. Oh. Ano na yun talagang expect mo na yung na di-deny at magdi-deny. So, bakit mo pa itatanong? So ang magandang tanong sana doon, may pag-asa po bang mapag-usapan sa Congress yung about po sa BICAM? Gago! Doon sa BICAM report. Di ba magandang katanungan yun? Hindi yung may totoo po ba na binayaran ng mga... Siyempre, di-deny nila yun. At unang-una, yung ganun na salita is bali-balita lang yun. Ano pa lang yun na... hinala pa lang yun, wala pang kasiguraduhan, wala pang katotohanan or hindi pa napapatunayan kung totoo man o hindi. So bakit mo kailangan itanong? Bobo din. Tanga din tong media na to eh. Kaya nga totoo yung sinasabi ko palagi, oy, ikaw Dan Fernandez, hindi lahat ng anchor, hindi lahat ng media tama. Yung iba mas talo pa ng mga vlogger. Tandaan nyo yan. Tandaan niyo yan ha. Itong ikaw nga sinuway mo yung utos ng tatay mo. Gago! Akala ko lahat ng sabihin ng tatay mo susundin mo. Ayaw nga ng tatay mo sa impeachment, ikaw naman pumirma. O di sino tolonggi sa inyong dalawa? Pares lang kayo. Gago! So yung mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa sinabi ni Sandro Marcos, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Araw-araw, mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad. So, panig ng mundo sa ating mga mahal na senior citizen. Siyempre, sa lahat ng nanonood sa SMNI, Banateros, Brothers, ayun, huwag niyo pong kakalimutan Pastor Apollo Sikibuloy sa darating na halalan ng tunay na pagbabago. Yung kalimutan yan, number 53 sa Banota. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.